Mayong adlaw na usab, mga kaigsunan ko kang Kristo. Salamat sa paghatag ninyo og laing higayon sa pagpaminaw nining atong naandan nga tulumanon sa pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Jesu-Kristo. Sa miaging higayon sa episode 14, atong nasayran mga igsoon nga kinahanglan gayud nga si Ginoong Hesus mamatay kay sumala sa kasulatan ang balaod ni Moses nag-require nga adunay pag-ula sa dugo aron nga ang mga sala sa tao mapasaylo. Ug nasayran usab nato nga tungod sa paghinlo sa atong Ginoong Hesus sa templo, nahimo kining hinungdan or factor nga ang mga kadagkuan sa Judeo naglaraw sa pagpangitag paagi nga patyon siya. Ug busa maong nagampo si Ginoong Hesus. Ug sa dili pa kita magpadayon sa episode 15, magampo una kita mga higala. Amahan nga langit nun, Diyos nga makagagahom sa tanan, Ginoo, Lord, salamat kaayo, Father God, sa talagsaong higayon na usab nga imong gihatag kanamo nga kami makapadayon sa among tinguha nga maila namo ang among Ginoong Jesu-Kristo pinag-agi sa pagtuon sa iyang kinabuhi. Dalaygon nga amahan, gipangayo namo nining mga orasa nga imong kuhaon ang tanan mga butang nga makabalda sa among pagpaminaw. Ginoon ablihi ang among mga dalunggan ug among kasing-kasing aron nga sayo namo o Dios masabtan ang imong ipadayag kanamo karon. Kini man among giampo ug among gipasalamatan sibu sa imong kabubuton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa imong presensya dunay paglaom, sa imong giliran ako malipayon. Ang imong pagkakos magapanalipod, sa mga pagsulay ako maligunon. Dili na mangitag lain, kontento na si muhang gugma. Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong imaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuuran o ang kaluwasan, ang akong tanan. Sa imong presensya dunay paglaom, sa imong kiliran ako malipayon. Ang imong pagkakos pagkapanalipod, sa mga pagsulay ako maligunon. Dili na mangitaglain, kontento na sinuhang gumay.
lang ang akong kalipay. Gusto na sa akong imong himayan. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa akong imong himayan. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan ng akong tanan. Akong tanan, akong tanan, akong tanan. Sa atong pagpadayon mga higala karon, ana nata sa episode 15. Kini nga episode mga higala magahiskot kini mahitungod sa pagpangandam ni Ginoong Hesus sa paghatag na sa katumanan sa gisugo sa amahan kaniya. Ang maong pagpangandam mao ni ang nahitabo didto sa tanaman sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane. Mao ni ang pag-ampo ni Ginoong Hesus. Nag-ampo si Ginoong Hesus nining panahona to the one who could save him from the physical death. Timan ni si Ginoong Hesus tao. Nagpakatao siya aron matagaan sa katumanan ang plano sa amahan nga mapadayag sa mga tao ang iyang pagkamatarong ug nga kita usab matarungan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi pinaagi sa pagpasiguli ngadto sa Dios. Now, ang pangutana, how did Jesus pray? Yun sa man pag-ampo ni Ginoong Hesus to the one who could save him from death. At this point of the life of Jesus, makita nato nga duna siya'y dependence sa Diyos Amahan. Tao siya, and he will undergo the physical death. Oh. Tanaw nato sa Hebrews chapter 5 verse 7 kung giunsa pag-ampo sa atong manunubos. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. To the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Di man ni, gidungog siya. Ha? Gidungog siya sa makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Muni ang passage sa Bible nga si Jesus gakinahanglan og manluluwas to the one who could save him from death. Yes. Though he was God in the beginning, remember, he became flesh. Nahimo siyang tao, sama ka nato. Nahimo siyang tao for the purpose nga ma-available ang iyang blood that will be shed
to all humanity para ang atong mga sala mapasaylo. Now, muabot ang panahon nga matagaan gid sa katumanan, and that's why one night at the Garden of Gethsemane niadto si Ginoong Hesus uban ang iyang mga tinun-an aron sa pag-ampo sa Dios Amahan. Nga tabangan siya sa tanan nga magakahitabo kay iya namang tuman ang kabubuton sa man. So, moabot ang time nga sinati siya sa physical nga kamatayon. Now, in Luke chapter 22, verses 40 to 45, mauni didto sa bukid sa Oliba, din naimutang ang tanaman sa Gethsemane. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw away beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup away from me. Yet not my will, but yours be done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. Mga igsoon, dininining story makita nato. Kay i-mention man dia one stone's throw beyond them. So ang mga disipulo makita pa nila si Jesus nga ang nahimutangan ni Ginoong Hesus asa siya nagaampo, nakita nila o gani posible nga madunggan ra pud nila ang mga pag-ampo ni Ginoong Hesus kay only a stone's throw away man, no? Wa man ni naklaro kung unsang kadaka ang bato nga gigamit paglabog or posible ang kadakon sa bato nga gigamit paglabog kana tingaling bato nga gagamiton paglabog sa mga makasala sa unang mga adlaw, no? Ug kun dagko kana nga bato dili ra kayo layo ang abtan sa bato. Posible. And that it is important to note, mga igsoon, that dinhini nga passage sa Biblia sa account ni Luke, makita nato nga si Ginoong Hesus was asking the Father nga kuhaon una ang kupa. Ang kupa ga representar kana sa bino nga simbolo sa iyang dugo. So dinhinining bayina maklaro nato nga si Ginoong Hesus nagahangyo sa Dios Amahan nga i-cancel una ang umaabot niya nga kamatayon. O tinuod man nga naghangyo siya apan ang kabubuton gihapon sa Amahan mo'y matuman. Mao na iyang sulti diha ni ana nga passage. And because sa nahitabo or singabot nga kamatayon kay magakakita na sa atong Ginoo, he was being in anguish, no? Ingon dia agod ni samot pa nga siya
nagampo. He prayed earnestly. Ingon dia. Naluya na siya. No? Dili masabot ang iyang gibati niining panahona. Maklaro na to. Kay he was in anguish man ang gisulti sa ni Lucas. O nga, pureso kinahanglan si Ginoong Hesus. Somebody that will strengthen him. He needed encouragement at this time. Kaya makita nato that bisan gani ang iyang singot, it was like drops of blood. Ana ang anguish nga iyang nabati sa iyang kaugalingon. O nga agod, nagsalig yun siya sa makaluwas kaniya, gikan sa nagsingabot niya nga kamatayon. Ang pangutana mga igsoon, was Jesus afraid of dying? Nadlok ba siya nga mamatay siya agod nga gusto niya nga ipapuspon una ang iyang coming death? Well, absolutely the answer is no. Wala mahadlok si Ginoong Hesus sa iyang pag-ampo with loud cries and tears to the one that could save him. It does not imply that na siya hadlok. No. Because kabalo si Jesus nga mao gid na ang iyang dangatan. Kaya mao na ang plano gitudlo sa amahan sa iya. Tanaw nato ang John chapter 12 verse 27 to 28. Nag-ingon din Now my soul is in trouble. My soul is troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour? No. It was for this reason I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. So, klaro diya, mga higala, that it was for the reason that Jesus came, nga kinahanglan gid siya mamatay. Kay kabahin man kini sa maayong balita, nga siya mamatay, malubong ug mabanhaw. Now, there was more to his death. Kaya kung sa ato lang yanong pagtanaw sa mga nangahitabo, murag ordinaryo lang kayo nga baga ang Ginoo iya lang ginahatagan sa katumanan ang kabubuton sa amahan nga kinahanglan gyud nga ang iyang dugo ma-available para sa ato mga tao nga kita mapasaylo sa atong mga sala. Yes, mao na mga igsuon. But there was more to his death than what people could see with their own eyes. No? Doon na pa'y lawom kayo nga kahulugan. Nga gusto ipakita sa Diyos kanato. Nga angay nato kini masabtan pagmaayo. O. Nga pinaagi sa gihimo sa atong Ginoo, gipakita niya nga kinahanglan nga kita usab maluwas gikan sa pisikal nga kamatayon. Kay dinhi ni bahina sa episode 15 gipahulagway sa atong Ginoo, no? Jesus shown us that he needed a savior to save him from physical death. So, how much more sa ato?
nga kita man ang gihatagan sa grasya sa kaluwasan. Pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoo, ma-available ang iyang dugo, ug mahinluan ang atong mga sala. So, agi o pagtapos sa atong episode karon nga adlaw, mga igsoon, ma-come up nato, ma-conclude nato niini nga adlaw sa that Jesus also needed a Savior who could save him from death. Mausab na sa ato. Kinahanglan kita somebody that could save us from the physical death. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and
lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Almighty Father, Lord, we are so grateful to you this morning that you have given us this great opportunity nga kami Ginoo nakapadayon na usab sa among naandan nga pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Dalaygon nga Dios, salamat kaayo sa kaalam ug kahibalo nga imong gipadayag kanamo karon. Ug nga hinaot amahan nga kini Ginoo magpabilin na dinhi sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug una-huna ug nga mahimo usab nga amo kini nga mapadayag sa uban mga tawo. Dalaygon nga man kini among yampo ug among gipasalamatan sa ngalan lamang gayud sa imong bugtong anak nga si Jesucristo among Ginoo ug Manunubos. Amen.